ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Good afternoon, Maan Makapagal. Di ba yung jacket mo, wala bang pinsan yan? Wala bang kapatid yan? oo. Parang very cozy on a rainy Tuesday afternoon. At kahit saan, traffic. Oo, nasan po kayo ngayon? Kasi ako'y galing San Juan. Ngayon, paka-traffic. Talagang binaybay ko. Talaga? Oo. Pero wala namang baha. Wala namang baha, yun ang, pero ang ulan ay tikatik. Alam mo Yun yon, lang. minsan malakas ang buhos, tapos biglang mawawala. Parang ano? Parang ano? Parang... Parang yung, ano? ano? Ano yan? Parang ano? Bakit partner kinikilig ka? Parang ano Hoy! ba yan? Ano? Hindi Parang nga ano? Wala. Parang- ano ba yan? Parang... Init sa tag-ulan. Nag-fizzle na. di ba? Ayun, kayo nga kung ano naisip ninyo. Uy, tika lang mag-ano tayo, question of the day. Maganda yung question of the day natin dahil bukod sa pwede kayong mapili para makatanggap ng PCSO charity ba, kapag sinagot nyo rin to ay mapapasaya nyo kami. Kasi ano bang question of the day natin, partner? Eto, kung ikaw ay isang emoji o kung may emoji ang araw nyo ngayon, ano ito at bakit? Ano yan parang, ano ba yan? Yung parang dati icon ng tawag dyan, di ba? Anong tawag doon? Emoticons? Ano ba Oo, yun? emoticons. Ngayon emoji kasi. Emoji. Yung tipong, alam mo yon, yung parang smiley yan Oo nga. Di ba? Dati nga ano lang yan Ano? yung open parentheses, Ay, tapos oo. equal sign. Oo. Yun na yung happy. Ngayon, pag ganun-ganun Oo. pa. Meron pa yung mga tumutulo yung pawis. Oo, mga tapos yung ganyan. hagalpak yung tawa. Oo. Di mo kasi alam ano yung pipiliin mo doon, yung sobra talagang, alam mo yon, di ba, yung mga ganun hagalpak. Kasi nga, nauso pa yung ROFL. Rolling On the floor On the laughing. Oo, laughing. So merong mga nakaganon na ano. Oo. Paano? Tapos pag yung napahiya, Oo. ano yun, yung parang natutunaw. Oo, may ganon parang natutunaw. Yung Tapos gusto yung mo pag nang malungkot, mahiya. yung arte-arte ka, yung nakababa yung ano, ganyan, yung talukap, Oo nga. yung ganon. Pag sad. Pag sad, ganun Pag din. Hu-hu-hu. Pag hu-hu-hu. Paano itsura ng hu-hu-hu? Ano yung ba? may luha. Yung may luha. tumutulong ganon. Oo. Di ba? So, ano kayo dyan? Oo. Ikaw ba? Anong emoticon ng araw mo Kung ngayon? ako ay isang emoji ngayong Emoji. araw, Oh. ako'y isang kulay pulang puso. Diba may kulay pulang puso? Oh, Yung Bakit? merong kulay pink din tapos may Oo. mga gumaganon pa. Oo. Bakit? Ako'y kulay pulang puso kasi ano ba? Because love. Ah? Oo. Ako naman ay nonchalant. Ano ba yung emoji ng nonchalant? Yung nakaganon. Yung tsaka yung yung pwede kang mamili kung lalaki o babae tapos nakaganon. Ano ngayon? Di masaya kayo. yung umuulan, ito sinasalo ko yung ulan. Yung Ganon. yung inggit match. Ay, paano yung inggit match? I don't Paano? know. Pag inggit ka, yung parang alam mo yun, nanggagalaiti ka sa inggit. Di ba may gano'n? Ay, akala ko yung dollar sign yung mata kasi nga parang, Hindi. ay, hindi, mukhang pera Parang pala yun. amazed Mukhang naman. pera pala yun. Di amazed ka naman nun, di ba? Yung parang, Hindi, yung parang, di ikaw na. Ano yun? Ay, nakaganon. Yung Oo. nakataas yung kilay na ganon. Di ikaw na. Love ka. hindi kasi ako ganon.
Wala ako noon. Oy, teka Are you lang. sure? Hindi mo sure. Oh, yeah. Di mo. Ganun ang arte Di mo na. sure. Ay, siyang Ami Ay. Perez. Ay, Ay, oo, pauwi si siya Chang ngayon. nga pala. Oo nga. kasi baka nag-drive siya pa uwi. Oo, lagi nakikinig si Chang Oo after ng nga, program eh. niya. Oo Kikinig nga. ng balita, tapos naka-tune in na yan sa atin. Kasi nga pauwi siya. Oo. Oo. Eh, Kaya kanyang ano 'yon, parang minamaniobra niya ang traffic ngayon. At least pauwi na sa Oo bahay. nga, Ang sarap eh. na. Oo nga. Sana mamaya mga 5:30, di na ma-traffic, ano? Asa ka pa. Hello. O yung charity. Yun Ang nga dami yung yung alam eh. Yun nga yung yung rush hour. 'Di ba? Oo. Ay, teka lang. Nagpapatuloy ang special naming handog para sa ating mga tagapakinig, tagapanood, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil Monday to Friday ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makakatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Laman po niyan ay mga essentials tuwing emergency na inyong magagamit. Ipadala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit po ang ating question of the day. Kung may emoji ang araw nyo ngayon, ano ito at bakit? 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 Oo. Okay, may lumuluhang emoji. Ate ba yan yung charity ba? Oh. Bakit? Ay, ang witty mo doon. Sige na nga. Oo na, sige na. Wait, syempre kanina ang ika-12 araw ng Hay, impeachment trial. 12 pa lang Oo, sa 12 92. O yan, mama-minus mo na. Ano? 12 days of Christmas? impeachment. Oo. On the 12th day, ganyan tuloy yung pagkakabigkas ko. On the 12 days of Christmas, Christmas tuloy, Uy, malapit impeachment. na ha. Sumisilip na. Sumisilip na. Oo nga, ano. Oo, ilang days na lang. Ilang linggo na lang. Months na. Sumisilip na Si Mariah ba yan? Si Mariah Jose Carey. Marichan? Oo, dalawa sila. O si Santa Claus? Hindi, tsaka namimiss ko din yung ano natin, yung Christmas sa ID, Station Ay, ID, di oo ba? nga. Marami ring sumikat na kanta. Oo No, nga. ang ABS-CBN, di ba? Kaya nga. Sa Station ID natin. Pero bago magpasko, at sana wag naman abutin ng Pasko, no? Itong yun impeachment ang, trial. Yun ang target. Sana naman. Oo. Sana wag nang tumawid pa ng 2027. Oo nga. Kaso hindi rin natin alam. Pero, yun nga, sa ika-12 araw ng impeachment trial, makikamusta naman tayo sa prosekusyon dahil makakausap po natin via Zoom ang lead prosecutor sa VP Sara Duterte impeachment trial, ang chairperson po ng House Committee on Justice at ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Batangas, si Congresswoman Jervil Luisro. Live po natin makakasama sa Zoom. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon. Magandang hapon, Sandro and Maan. And of course to all our listeners and viewers. Maraming salamat for having me here. This is my first time in your program. First Talaga time ba, na ma'am? Oo. Parang I na-interview think na. so. Na-interview ka na namin. Oo. Oo, I remember. Oo, parang na-interview na. Oo. Or para mas maganda, ma'am. Yes. I think mas maganda na masabi niyong first time kapag pumunta kayo dito live. Oo, yun ang hindi pa live. Pwede. Ayan, Oo. ayan Rails umuo na si ma'am, Oo, di ba? oo. Kulitin Bukas mo na din. lang ulit. Hindi gusto ko yung suot ni ma'am. Gusto ko Schedule yung natin yan gusto para ko yung color ng matuloy suot mo, ang ma'am. ating guesting sa studio. Oo, ma'am. Gusto ko yung suot mo, yung color na yan. Oo. We call that mustard. Mustard, yeah. Mustard. Hindi, No. sa akin kasi, di ba, humanash na ako. Hindi, favorite ko yan kasi ang ganda ko dyan. Pag ganyan din yung suot ko yan na yung color. nag-color analysis yung nyo. color analysis. Nakakapagpaputi. Oo. I don't know, depende yan sa tone, color tone, ano? Oo. Pero di ba, Ayan. Passion kitang-kita yung... natin ang liwanag ng hustisya. Oo. Dahil bukod sa committee chairperson po si ma'am ng House Committee on Justice, syempre siya rin ang lead prosecutor. Ma'am, kamusta po yung ika-12 araw? Especially now, na ang Commission on Audit at natapos na rin po kanina yung cross-examination ng depensa sa sumalang na testigo po kanina. Kamusta po? Ano pong assessment Naka-ano na nila? ba? Ilang days na ba ng Article 1?
Parang third. Well, this is the Fifth. third day. Third. Third ba? Yes. ng Article 1. Sige, ma'am. Okay. Kumusta po? Yeah, and of course we are fulfilled because we were able to conclude the testimony at least of the first witness from COA, no? Maalala nyo po, si Roderick Wamil is the former state auditor who audited the confidential fund of the OVP and the DepEd. Apparently, yung susunod na testigo sa kanya in the person of Silene Del Campo is the present state auditor of COA ICFAO, no? So, we will hear tomorrow at makikita din natin kung ano bang difference ng naging testimony na ni Attorney Wamil from the would-be testimony of Miss Silene Del Campo. Although, what is certain, itong dalawang ito ay parehas from the Office of Intelligence Confidential Fund Audit Unit of the Commission on Audit, no? Yung isa, former state auditor, at si Silene naman, ang present state auditor. So as I was saying, fulfilled kami because we were able to present all the evidence that we need the witness to identify, no? At bonus na yung humor ng counsel for the prosecution panel in the person, of course, of Attorney Lorna Capunan. Oo. Kanina yun, di ba? Tinawag niyang scam. Oo nga, pero pina-strike off the record. Oo. Syempre, ang sabi ng depensa, hindi naman po nararapat yan sa pagdinig dahil hindi pa naman tapos. So, hindi pa pinal, no? Ang desisyon. So, although after the trial in the morning session, no? She was explaining to us bakit mo binanggit yung scam. It was her way of making the people understand na kapag pinagkalooban ka ng pera for a certain purpose at hindi mo ginamit dun sa intended purpose, ano daw bang tawag doon? She said, we call that scam. No? So I think she raised that terminology scam for public consumption so that the viewing Filipino people will better understand kung anong ibig sabihin ng testimonya ni Attorney Wamil kasi ang palagi niyang sinasabi, irregularities, non-compliance with the Joint Circular 2015-01. How do you translate that into something na maiintindihan ng taong bayan? And that's why Attorney Capunan raised the term scam. Oo. So parang icebreaker din naman to kasi mamaya antok-antok na yung mga nanonood sa atin kahit dyan sa gallery, no? So yung mga ganitong... That is why actually, Maan, we were so happy because what we thought to be a very boring testimony ay naging meaningful and even entertaining because, of course, of the litigation skills of no less than Attorney Capunan, no? Ang dami pa niyang mga remarks na apparently quite funny, no? Like, nung first day niya, she was asking for a 5-minute recess, and then the presiding officer asked why was she asking for recess, and then she said, so that you can examine the folder and so I can sit down. Oo nga. Things like that. Only Lorna Capunan can do that, no? And I remember kanina, sinusut-sutan din niya yung witness not to answer. Hoy, don't answer. Because I think she's not yet done addressing a question which appears to her as objectionable, something like that, no? Actually, ganyan talaga dapat yung discipline ng witness, especially during cross. You wait until your counsel is able to conclude the raising of objection should there be one. Kasi kapag nasagot mo agad,
wala nang sense yung objection ng counsel mo, no? And the next thing that will happen will be possible motion to strike na from the transcript of records, Okay. no? So far, Kong, gaano nakahalaga yung mga binibitawang pahayag o yung testimonya ni Wamil, yung dating state auditor, dito sa inilalatag ng prosekusyon, no, sa Article 1? Well, that was very important because Attorney Wamil testified on the irregularities, on the disbursement, and liquidation of confidential fund, no? Paulit-ulit na babanggit kanina yung Joint Circular 2015-01. Ito po ay ang participating agencies dito include COA, GOCC, DILG, DND, and there's another one, no? This is intended for regulating the use and liquidation of confidential funds and intelligence funds, no? So apparently, ang purpose nitong joint circular na ito is to be observed by the agencies who were granted confidential fund. And that is why iniisa-isa kanina ni Attorney Kapunan yung mga documents na nasubmit sa COA in line with disbursement and liquidation. Kasama dyan, of course, yung disbursement voucher, cheque, certification, and then accomplishment report, and also liquidation reports. Etong liquidation reports, dito naka-attach yung maraming acknowledgement receipts. And I remember during the first day, tinanong si Attorney Wamil, ano yung naging significant observations mo, no? And I remember 3 significant observations that he shared in his testimony. 1, kapag daw may payment of reward, dapat may evidence of success. So, according to him, walang evidence of success, no? So that's part of the irregularity which he was discussing. Number 2, yun daw purchases are supposed to be supported by official receipts and or sales invoices, no? Pero apparently, ang sinubmit are merely acknowledgement receipts. Ito yung parang declarative na sinasabi ng recipient that I received this amount of money, ganun lang. Tapos may pangalan and then pirma. And among those acknowledgement receipts, itong mga recipients which names are odd, no? Na ginamit ni Attorney Kapunan kahapon in sampling some of the voluminous records, no? So, third naman, we will remember na yung first part ng presentation ni Attorney Kapunan is on the first check of the OVP. That pertains to December 2022 check na dapat ma-disburse until December 31, 2022. Pero nung nag-liquidate sila, yung ibang acknowledgement receipts were dated December 2023. So, paano nangyari yun? The disbursement was supposed to be from December 20 to 31 of 2022 only, but based on their liquidation, some of the acknowledgement receipts were even dated as December of 2023. So, at least itong tatlong to, ni-raise niya, hinighlight niya to support his position na irregular yung naging disbursement and even liquidation of confidential fund of both the OVP and the DepEd. No? Apparently, Maan, kahit yung kunento ko kanina pertains to the last quarter of 2022 of OVP. If you will review yung mga naging testimony niya for the 3 quarters of 2023 ng OVP,
at 3/4 din ng 2023 ng DepEd, almost the same observation. Ulitin natin, walang evidence of success ang payment of reward, walang official receipt or sales invoice ang purchases, and the liquidation documents or the documents evidencing payments is beyond the supposed date of disbursement, no? So, almost same observation siya for the entire 612.5 million pesos. That represents the confidential fund of both the OVP, that is 125 million times 4, and the DepEd, which is 37.5 million times 3. That's the totality of 612.5 million confidential fund. Pero Congressman Luistro, lumalabas din na may pag-uusap pala itong COA-ICFAO at ang Office of the Vice President at ang DepEd na noong nalaman nila na posibleng mabigyan sila ng Audit Observation Memorandum o yung AOM, sinabihan, kanina lumabas din sa testimonya ni Wamil na nakiusap yung opisina ni VP Sara Duterte na bigyan na lang sila ng audit inquiry. Yeah, Tapos noong that is correct. Oo. noong ibibigay na yung AOM, biglang ayaw nila i-receive yung AOM at may mga inamyendahan doon sa mga dokumentong kanilang ibinigay. Hindi po ba red flag na yon yung insidenteng yan? Well, ano bang comment kanina ni Attorney Wamil? I think he did not go to the extent of saying what constitutes that act of the officials of OVP or DepEd in requesting for an audit query instead of AOM, no? Yun ang sinabi. Pero he didn't go beyond that statement. Basta kwento lang niya that prior to the issuance of AOM, these officials requested na kung kakailanganing issuance sila ng AOM, baka pwede na audit query na lang or audit inquiry, no? I think it's for you, Sandro and Maan, how you will interpret that, no? Pero if we take away this kind of attitude from what was testified to by Attorney Wamil, iwanan natin yan, no? I-apply natin itong situation na to in a general situation. If you try to prevent the investigation of an office or even quasi-judicial office, apparently that act constitutes obstruction of justice, no? The idea at least. Except that, I understand na hindi pa naman ito talagang kaso when that happened, but we leave it up to the general public how they will appreciate those actions testified to by Attorney Wamil, no? Bakit mo naman, why would you try to influence COA on their responsibilities by saying na audit query na lang instead of an AOM, no? But nevertheless, what is important, hindi naman nagpa-impluwensya ang COA because they went on issuing the AOM or the Audit Observation Memo, no? We do not want to prejudge this action that was testified to by Attorney Wamil, but like what I have said, kung ilayo natin to sa sitwasyon ng OVP and DepEd, and let's apply it in a general situation, no? Ang unang maiisip mo is whether or not the action constitutes obstruction of justice. At bukod pa dyan, Congresswoman Luistro, napansin ko rin, kasi ilang beses din ibinalik ni Attorney Kapunan kanina, yung issue ng pagpapangalan doon sa hardware, doon sa butika. Hindi po ba kapag ito'y pinangalanan, mas madaling ma-check ngayon, ma-audit kung talagang bumili doon sa mga nabanggit na mga tindahan ang Office of the Vice President at ang DepEd? That's correct. At
kagaya din ng sinabi kanina ni Attorney Wamel, nawawala itong mga resibo at sales invoice ng mga tindahan na ayon nga sa'yo, binilhan nitong mga medicines and other supplies. Instead, ang inilakip lang dito sa liquidation report are acknowledgement receipts. Katunayan na may tinanggap na certain amount itong taong ito. So, tama ka on your observation, Sandro. Paano natin itre-trace itong mga amount na ito if indeed it was used for medicines, if indeed it was used for food, which are in line also with peace and order promotion and national security promotion kung wala itong mga ORs and sales invoice. No? But this is just our observation. We are not saying that it actually constitutes the allegation in the articles of impeachment. No? Wala po tayong conclusion na ganyan. We are just reiterating the same observation ng ating testigo kanina during the trial. Yung mga acknowledgement receipts po ba na yan ay registered? O yung ito'y nabibili sa mga bookstore, di ba may ganun? Hindi, parang sulat kamay nga. Sulat kamay lang ba We cannot even say if these suppliers were duly registered, no? Kasi sabi nga ng ating testigo, hindi nakadisclose kung saan binili, sino nag-supply. He even said, hindi naman po confidential yung binilhan. Ang confidential po ay yung paggagamitan. So there is really no challenge with respect to disclosing itong mga tindahan or suppliers ng foods, medicines, and other supplies. At bukod pa yung partner, yung punto, Mama Jervil, yung punto na nakalagay pala doon sa circular, bawal gamitin sa hospitalization, sa pagbili ng gamot, yung confidential funds. So, pero meron. That is correct. Pero may exception dyan. Kung kaya mo siyang i-connect dun sa purpose ng confidential fund, which is information gathering, promotion of peace and order, national security-related activity, pwede naman. But the problem is, wala ding documents which establish the connection of these purchases with the supposed purpose of confidential fund. No? Ito yung sinasabi lagi ni Attorney Kapunan. Pag humingi ka ng pera sa nanay mo to buy a certain project, and then instead, ginamit mo siyang pampaparlor or pambili ng makeup, that is a scam. So, because you nabudol did yung not nanay. use the money, nabudol si nanay kasi hindi ginamit yung pera doon sa napag-usapan nila na intention why the mother is giving money to the child or to the student. No? Ito naman, confidential fund, ang purpose ng public fund. So the question really is on whether or not there was compliance in Joint Circular 2015-01 because that is the regulation or the law which actually controls and regulates the disbursement. Ano nga yun kasama pa doon yung entitlement, disbursement, liquidation of confidential and intelligence fund. Hiniling na rin ni Attorney Kapunan po, no, na ipasabina. Di ba? Si Mary Grace Piatos. Oo, pero bago niyo po sagutin yan, Kong Jervil, magbibigay lang po muna kami ng daan sa ilan pong mahalagang paalala. Sit back and relax po dyan at babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Anong oras na, partner? Ang oras, eksakto, 5:00 ng hapon. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Balikan na rin natin, partner, si Congresswoman Jervil Luistro, ang chairperson po ng House Committee on Justice at lead prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang hapon po ulit, ma'am.
Good afternoon. I'm still here. Oo nga. Yun na nga, pinapasipot ng prosecution panel si Mary Grace Piatos sa pagdinig nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, bakit po natin gustong lumutang si Mary Grace Piatos? Paano kung hindi siya pumunta? At paano rin kung may pumunta? Yes, Oo. let me confirm, no? Si Mary Grace Piatos is part of the prosecution's list of witnesses for confidential fund, no? As of now, it is our intention na masalang siya in this impeachment trial. But of course, I wish to share also to the public that just like what happened in Article 4 threat, every now and then, nagkakaroon po tayo ng re-evaluation ng ating list of witnesses, no? So depending on the progress, exigency, or development of the trial, whether we will indeed present not only Mary Grace, but even the other witnesses in our list, no? It is not fixed, I must say. It is not fixed because whatever is happening in the trial can affect our decision as to which witnesses we will present and which witnesses ang pwedeng wag na i-present because their testimony have been covered already by the first witnesses for this particular article, no? But of course, right now, I confirm that Mary Grace Piatos is part of the prosecution's witnesses and it is indeed our intention to present her during the trial, no? And then you were Pero ma'am, asking... ito po ba sa kabila, bago po tayo lumipat, yung kasi lumabas na rin, di ba, dun sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na ang PSA mismo nagsabi na walang Mary Grace Piatos, walang birth certificate, walang death certificate, wala ring marriage certificate. So, hindi that's hindi correct. totoo. So, That's walang correct, no? tao. Oo. In as far as her records in the Philippine Statistics Authority is concerned, tama ka, Sandro, doon, wala siya sa data ng birth, wala sa data ng marriage, wala din siya sa data ng death. Baka gustong makasigurado ng prosecution kung meron ba talagang Mary Grace Piatos na lalabas in case na ma-issue itong subpoena ng impeachment court, no? But again, this decision will undergo re-evaluation process ng prosecution, no? Of course, there are people na wala naman talagang data sa PSA and yet meron palang taong ganyan. Who knows? Baka si Mary Grace Piatos is one of those people na wala talagang registration sa PSA, no? We will know in the later part of our proceedings kung kakailanganin pang ma-present si Mary Grace Piatos. At least it will overwhelm what was established already in the Justice Committee, that there's no such person as Mary Grace Piatos in as far as the Philippine Statistics Authority is concerned. Kong Jinky, nauna nang sinabi noon ng kampo ni VP Sara na duda sila, no? Kasi, 'di ba, voluminous yung mga documents na gagamitin para nga sa etong Article 1. Duda raw sila na kung totoo, kung legit, no, yung mga dokumento, baka daw may mga ginawa na. No, it's to discredit nga etong mga pinipresentang kahon-kahong mga dokumento. First of all, we maintain that all of them are legitimate documents. Sila yung nag-submit noon sa COA, no? And those were part of the COA submissions also when we requested for certified true copy of those documents. As a matter of fact, all of them were available kanina sa impeachment court and they are ready for inspection of the defense. I think that is part of the requirement when Attorney Kapunan invoked the use of summary in case of voluminous documents and the intention merely is to present the general result. But
the defense did not invoke their right to inspect when they can inspect actually, no? So ito naman, ni-raise natin sa impeachment court at pinayagan naman tayo ng impeachment court about availing ourselves with the use of summary because the documents are voluminous and what we intend to present is merely the general result. Alright, sige po, abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari sa ikalabintatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po, Kong Jervil. Thank you, Maan. Thank you, Sandro. Mag-ingat kayo kasi ang dilim na. Ayun na nga. Uwian na tayo. Bye! Akala ko tinatakot tayo ni Kong eh. Yung pala. Dilim na, di ba? Uwi na tayo, ma'am. At maraming salamat. Ang dilim na. Mag-ingat kayo. Ingat din po, po. kayo rin po kayo. Kayo rin po, See mag-ingat you po. Maraming soon. salamat. Ayan. Ayan po si Congressman Jervil Luistro, ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng VP Sara Duterte impeachment trial. Ayan, partner, tumawag muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino bang nauuna sa ating listahan? Ito yung humahangos na balita. Justice Department, walang impormasyong na-aresto na si Senador Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ. Radio Patrol, Steve Raz. Steve. Maan, hindi kinumpirma ng Department of Justice ang mga lumalabas na ulat na umunay na aresto na ang puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong hapon sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na magpapatunay sa nangyaring pag-aresto sa senador. Si de la Rosa ay naharap nga sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong Duterte administration. Mararanda ang huling nakita sa publiko si de la Rosa noong Mayo nang umalis siya sa Senado kasama si Senador Robin Padilla matapos ibasura ng Supreme Court ang hiling nitong temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Isa pang report, National Bureau of Investigation itinangging na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert. Sandro, Maan, itinanggi ng National Bureau of Investigation na naaresto na nila si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang ambush interview, itinanggi ni NBA Director Melvin Matibag ang pagka-aresto kay De La Rosa ngayong hapon. Wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Sir, yung manhunt operation po natin, sir. Lagi naman. Ha? Ito'y matapos kumalat ang mga spekulasyon na naaresto na ang senador. Si De La Rosa ay huling nakita sa Senado noong May 14 matapos itong tumakas habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Naharap si De La Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court na isa sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity, kaugnay na madugong war on drugs. Samantala, sa panayam kay Attorney Estraelito Torion, Legal Counsel ni Senador De La Rosa, wala umano siyang natatanggap na impormasyon sa pagkaka-aresto ng senador. Dagdag pa ni Torion, wala na umano silang komunikasyon ni De La Rosa mula nang tumakas ito sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Oy, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Attorney? Live via Zoom. Attorney? Hello? Ayan, loud and clear, Attorney. Kami po, naririnig nyo? Narinig ko po kayo. Ayan. Akala na kasi namin maulan dyan. Ay, hindi kasi, di ba, minsan apektado pag Oo, malakas ang pag ulan. malakas ang ulan. Alam mo naman ang ating wifi, ang ating mga internet connection. Oo. Umambun lang. Yun na nga, Attorney Ade, much has been said and done, ano? Well, much has been said, pero hindi tayo sure sa done. Pero yun nga po, sa dinami-dami na po ng mga naging pahayag, hanggang sa ngayon po ba, meron ng impormasyon, meron namang dokumento, paper
paper trail at mapagkakatiwala ang testimonya para direktang maiugnay siya dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y irregularidad dito nga sa flood control project? Ay wala pa po kaming nakikitang ganyan, no? Na kasulatan o kung anumang katubayan na may ugnayan si dating Speaker Romualdez dito sa ina-allege or binibintang sa kanya na partisipasyon sa flood control anomaly. Sa katunayan, yung sinasabi ng ombudsman na magiging state witness, no? Napag-alaman natin na tinanggihan na ng Sandigan Bayan yung pagiging state witness ni dating Secretary Bonoan, no? Sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada at may epekto ito sa kaso ni Speaker Romualdez kasi nga kung hindi naman pala makakalaya kasi pagiging state witness po magbibigay ng some kind of immunity para kay Secretary Bonoan. Kung hindi naman pala siya makakalaya doon sa isang kaso siguro mahirapan din siya na maging state witness dito sa ibang mga kaso. Di ba ibinasura po ng Sandigan Bayan yung motion ng ombudsman na alisin sa pagiging akusado itong si Bonoan, no, para mailagay sa state witness. Ano pong reaksyon niyo dito? Tama po yan kasi nga sang-ayon naman, nakita ko rin ang order ng Sandigan Bayan, sang-ayon doon ay hindi kasi nag-shortcut kasi ang Office of the Ombudsman, no? Pinapabago nila ang information para matanggal sa habla or sa asunto si Secretary Bonoan, no? Pero iniiwasan kasi noon ang mga istriktong pamantayan para magkaroon ng state witness, kailangan mong mag-apply sa korte at ipakita mo na ang ibinababa mo or ang binibigyan mo ng immunity ay hindi yung most guilty. At nakita naman natin na sa lumalabas, no, ng mga balita at informasyon ay bilyong piso po ang naitangay ni dating Secretary Bonoan. At hindi siya lumalabas na hindi most guilty. At mukhang malabo na siya ay mag-qualify as a state witness. Kaya siguro may ginagawa para makumbinsi siya, pero paano pa siya makukumbinsi ngayon na kung hindi naman pala siya makakalaya doon sa ibang kaso? Isa rin ba sa rason, Attorney Ade, ay dahil nabasahan na siya ng sakdal Parang hindi na nababago raw ang charge sheet kapag ganun? Tama ba yun? Ang nangyari po yata ay naunang nabasahan ng sakdal si Senador Jinggoy Estrada. Sang-ayon po sa mga alituntunin, kung nabasahan na kasi ng sakdal or na arena, ang hindi na pwedeng baguhin yung information o yung charge sheet na hindi mo na tungkol po sa depensa, no? Na maapektuhan ang depensa ng isang akusado. In this case, talagang apektado ang depensa ni Senator Estrada kasi nababago ang teorya ng prosecution, no? Kaya tinatanggal nila yung aligasyon ng sabwatan or ng conspiracy. In which case, kailangan talagang magpaalam ng maayos sa korte at hindi pasok doon sa tinatawag na amendment. At ang suggestion niya ng korte dyan ay mag-apply sila ang basihan ay ibang alituntunin, no? Sa ating mga kababayan, ito yung tinatawag na Rule 119, no? Ang discharge of a state witness, kung saan nga mag-a-apply ay yung mas istriktong pamantayan sa pagiging state witness. So parang nahalata ng Sandigan Bayan na may ginawang shortcut ang Office of the Ombudsman sa kasong iyan. And I think August 1 to, last week, ay parang sa press ko ni Ombudsman Secretary Crispina Rimulya, sinasabi niya parang half-baked, no? Parang may mga impormasyong hindi pa talaga lubusang ibinibigay ni Bonoan. Kaya parang duda din sila, no, na gagamitin nila o ipapa-discharge nila, no, si dating kalihim ng DPWH. Yun nga po ang sinasabi namin, no, kasi kung wala naman talagang masabi si Secretary Bonoan about Congressman Romualdez, mahirap pong ipilit, no? At kung hinihintayaan ng prosecution ay hindi po sa amin po, sa palagay namin ay hindi po patas na pagtrato iyan sa mga kaso, no? Kung talagang wala siyang masabi, wala siyang maibigay na ebidensya, dapat ay hindi pinipilit at yun ang hinihintay natin para magtawid ng kaso mula sa aligasyon patungo sa katunayan, no? In this case, wala pong ganun Kaya siguro,
para sa kanila ay half-baked or hilaw ang sasabihin ni Secretary Bonoan with respect to Congressman Romualdez. Attorney Ade, balikan ko naman po yung mga naging affidavit nitong 18 Maleta Boys dahil nga kung ating matatandaan, ang unang affidavit nila ay joint affidavit na maraming question nga na parang 18 sila, nagsishare sila sa isang affidavit. Ngayon po na nagkaroon na rin sila ng individual affidavits. Credible pa po ba yun pag dalawa-dalawa yung affidavit? Kasi parang hindi po ba parang lumalabas kaya nagkaroon ng individual affidavit? Baka nasabihan na ito kung ano yung lalamanin ng affidavit. Credible pa po ba ito sa puntong ito? Para sa amin po, hindi na po credible iyan kasi February pa sila lumabas ng kanilang mother affidavit, no? Yung kanilang inilantad doon sa kanilang press conference sa Club Filipino. At doon nga napansin natin, nung sinabi nila iyon, ay mahigit 20 ang, I think it was 23 individuals na ang aligasyon nila ay hinatira nila ng maleta o ng bayong-bayong na salapi. At sa pagkakataong ito ay dinismiss na nga I think last week ng Ombudsman yung mismong mother affidavit. So ang naiwan na lang ay itong si former Speaker Romualdez. Kaya parang sa amin, sa palagay namin, dapat hindi na pagkatiwalaan ito. In fact, nag-file na ng perjury ang Secretary of Justice against them on the basis of the complaints filed by other people named in the original mother affidavit. So kung kasinungalingan noon sa tansya rin at sa palagay ng Secretary of Justice, bakit natin siya paniniwalaan ngayon kahit na ba hinihiwalay-hiwalay na ang kanilang mga testimonya sa mga naiwan na mga Marines na nagsasabi na hinatira nila ng pera si Congressman Romualdez. Kumbaga, kung kasinungalingan noon, kasinungalingan pa rin ngayon. Pero yun nga po kasi parang ang nangyari, may mga kasama pang mga senador dati doon sa unang affidavit. Tapos ngayon lumalabas, parang si dating speaker na lang. Yun na nga po in fact, may mga senador doon na noong kumampi na sa bagong Senate President, although short-lived, ay biglang nawala na doon sa listahan at sinasabing nagkamali daw sila doon sa kanilang aligasyon. No? Sa palagay ko naman, napaka-importanteng detalye ito para magkamali ka. Di ba? Hindi simpleng mga tao ang mga senador, napakasikat, kilalang-kilala ang mukha, alam na alam ang itsura, at tapos biglang sasabihin mo nagkamali ka lang doon. No? So mahalata na political convenience ang nangyayari. Parang may mga political operators na sa likod nila. In fact, ang NBI mismo nagsabi na may salapi o may perang umikot para maglagda sila doon sa mga affidavit na iyon. So hindi po talaga kapanipaniwala at ang palagay namin ay talagang hindi tatanggapin ng Sandigan Bayan yung mga ganyang klase na testimonya. Alright, siguro aabangan na lang din natin kung paano uusad itong issue na to. Maraming salamat po, Attorney Ade. Maraming salamat at salamat ulit sa pagkakataon. Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Uy, meron na. Nakita na namin ang mga sagot ninyo. Ano ulit ang emoji mo? Love. Puso. Ako yung lakumpake emoji. Ako meron man. Ito teka lang. Wag yung una ha. Ito, si Ray Martin San Gabriel ng sa Pulang Lupa, Las Piñas City. Sabi niya, sad emoji kasi dumadaan ang aming pamilya sa isang hamon ng buhay na pinansyal. Sige, sana'y makaraos, no? Yan. Iniisip ko kung ano tong sagot ni Vincent Noel Pimentel ng North Olympus Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Kung ako ay emoji, ako ay hug. Dahil malamig ngayon. Meron, di ba? Yung parang nakaganon na may kamay. Ulo, meron nga. smiley, tapos may kamay. Ay, tama ba yun? Parang ganun ay, may nakaganon. Pero, yun yung emoji. Yakap ba yun? Pero meron ding emoji na silhouette na nakayakap. Ay, saan naman yan? Basta with consent. Go tayo dyan. Sige, Jeff Mariano ng Dasma Cavite, my emoji is sleepy because it's raining. I want to sleep 12 hours pero napuyat ako sa 12 day ng impeachment. Talaga nagbababad siya. Uy, pero ano pa ba? Healthy pa ba yung 12 hours? Diba 8 hours lang dapat? Ito naman mula kay Arvin Pascua ng Pasay City, green heart emoji.
in celebration mode na may hawak na raketa, dedicated to Alex Ayala. Green emoji in celebration mode na may, naulit lang. Oo, okay. naulit lang. Oo. Ito naman, si Jennifer Abelio ng Bacoor City, emoji ko today ay, ano to? Malamig kasi dito sa amin. Mula pagising at feeling ko hanggang pagtulog na to. Yung parang kita yung ngipin, yung nanginginig. Yung ba yun? Yung... Pero sana kung tuloy-tuloy man ang ulan, hindi ito magiging pahirap sa iba. Praying and hoping for the safety of everyone. Ayan, sino pa? Ito naman mula kay Rodel Malte Bobiles. Ay, may kompleto yung address na nakalagay sa kanya. At Mula least, sa wala yung block. Barangay Paliparan 3 ng Dasmariñas City, Cavite. Ang emoji ko ay happy dahil masarap matulog pag umuulan. Ito si Domingo P. Alcantara Jr. ng Barangay San Jose, Pasig City. Happy emoji, happy dahil po nanalo si Alex Ayala at ang napili ng ating ATM team. Sino ba Si dyan? RC David ng Caloocan City. Marami na rin siyang ganito rin ang message. Ako bilang sports fan, ang emoji ko ay celebratory emoji. Dahil sa pagkapanalo ng ating prinsesa na si Alex Ayala sa Washington DC Open. Congrats kay Alex. Yan na nga lang yung magandang balita sa atin ngayong araw. At maraming napuyat Katulad ng nasa digital team ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Sulit naman. Sulit ang pagkakuyat. Nakita ko nag-uusap sila alauna ng madaling araw. Sabi ko, galing nyo. Dahil kayo nagpupuyat, di kayo na. Very good. So pwede raw ba magpahinga the following day? Ay, hindi. Pumasok kayo ng nasa oras. Malupit. Oy, mapapanood naman. Ay, hindi pala. Bakit nagkabaliktad tayo ng binigay? Sige. Ikaw muna. Susunod na sa radio, digital TV, ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube channel at DZMM Facebook page. Paano? Bye! Bye!